legendary Mexican undefeated former 2 Division World Champion na si Ricardo Lopez. Sobrang naging prangka sa boxing superstar na current undisputed Super Bantamweight World Champion na si Naoya Inoue. Sinagot din ang katanungan kung sakaling nag-cross ang landas nila, sino nga ba ang magwawagi? Angas ng pinasa si John Riel Cuadro-Alas Casimero. May napakalagang mensahe sa mga boxing fans na may planong tatalpak sa labang paparating kontra yan kay Saul Sanchez. Dito po galing mga kwento o balitang ibabahagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Siya ang legendary Mexican boxer na si Ricardo Lopez na kung saan sa panahong nagretiro siya ay bitbit niya ang malinis sa kartada na 51 wins, 38 knockouts at 1 draw. Siya ay dumayo mga mahigit 14 na taon na ang nakalipas sa Japan at nakalaban niya ang promoter at manager ni Inoue na si Hideyuki Iwashi na tinalo ni Lopez via 5th round technical knockout. At sa buong karera niya ay may 21 ng mga world title fights na mga pagdepensa na nagtagumpay siya. Sa kamakailang na event sa Japan ay naimbitahan si Lopez at doon nakita sila ni Inoue at ni Lopez. Ayon kay Inoue, siya ay masaya na nakita niya ang boxing legend ng Mexico. Tinanong naman ng promoter ni Inoue, nilarawan kung anong klaseng boksingero itong si Lopez. At ayon kay Iwashi, itong si Lopez ay isang uri ng boksingero na nasa mentalidad niya na i-knockout ang makalaban niya na hindi siya natatamaan. Gusto talaga ni Lopez na kapag may laban siya ay sisentensyahan niya ang kalaban by way of knockout. Hindi lang pinapagapang ni Lopez ang kalaban dahil taglay niya ang napakagandang depensa. Kaya dahil ito ang napag-usapan nila, hindi nakatakas itong si Inoue at nadamay sa usapan kung ano naman ang masasabi ni Lopez kay Inoue. Ayon kay Lopez, itong si Inoue ay isang great champion kung pagbabatay natin ay yung technique sa boxing. Ayon nga kay Lopez, itong si Inoue ay hindi lang the best champion sa Japan dahil sa mundo nga rin ito. Sikat rin itong si Inoue sa Mexico. Kaya tinanong si Lopez kung sakaling nagkasulubong ang landas na ni Inoue, sino ang mananalo sa kanila. Hindi direktang sinagot ni Lopez kung sino nga ba ang mananalo sa kanila, pero ang sinabi lang niya na itong si Inoue ay mahirap na tatalunin. Pero may malagang mensahe naman si Lopez kay Inoue at sinabi niya na technically isang magaling na kampiyon itong si Inoue. Pero sana itong si Inoue ay hindi maging sobrang kumpiyansa sa sarili mula ngayon. Napakahalaga na mag-ingat si Inoue sa kanyang lifestyle at sa kanyang mga preparasyon sa laban. Samantala, sa araw na ito ay 11 days ago na at yan na ang muling pagbabalik ni Casimero sa ibabaw ng lona. Kaya naman, ito ang naging mensahe ni Casimero sa mga boxing fans niya. Pero bago yan, ang laban na ito ay nakasalalay ang kapalaran ni Casimero sa boxing. Kaya naman, tara, ating panuorin at pakinggan ang mga mensahe ni Casimero sa paparating niya na laban. Casino na lang daw tayo pupusta kung sino yung gustong pumusta. Pero yung hindi mga sugar wag lang kayong sumugal kung hindi tayo kayo mga mahilig sa sugal. Yung importante manalo tayo kahit walang sugal, diba? Basta importante na may taas natin yung bandera ng Pilipinas, guys. Yun. Mga kakwento, hindi na bali ng hindi tumalpak ang ating mga kaubayan. Basta, ang malaga, ang ating bandila ay kanyang muling ibabandera. Mga katagang handang ang buhay ay iaalay para makamit ang tagumpay. Kaya good luck sa Angas ng Pinas sa kanyang paparating na laban. Sa ating mga kaubayan, sana siya ay ating muling suportahan. Sino na lang daw tayo pupusta kung sino yung gustong pumusta. Pero yung hindi mga sugar wag lang kayong sumugal kung hindi tayo kayo mga mahilig sa sugal. Yung importante manalo tayo kahit walang sugal, diba? Basta importante na may taas natin yung bandera ng Pilipinas, guys. Yun.
At dyan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po ako mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Enrico Cortez, kay kakwentong Michael, kay kakwentong Mark Galang, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ang ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.